Sa unang tingin, ang bahay sa 25 Cromwell Street, Gloucester, England ay larawan ng tahimik at masayang pamumuhay. Dito nakatira ang mag-asawang Fred at Rose West at ang kanilang mga anak. Pero bago ng lahat, pakilala ko sa inyo si Luigi. Guys, si Luigi. Nagsimula maglabasan ng chismis at dito nagkaamoy ang mga pulis na ang home sweet home pala nila Fred at Rose ay isa palang House of Horrors. Noon, nagsimula nung mawala yung mga anak nila. Pero speaking of House of Horrors, parang pansin ko yata yung papasok nating kongreso ngayon. Eh mukhang magiging pinakamalaking House of Horrors sa lahat. Sir, ano po pangalan niya, sir? JC. Hindi ba Brownie? Brownie. Kasi kulay brown. Summer 1969, naghihintay si Rose ng sasakyan sa bus stop nang una niyang masilayan si Fred West. 16 taong gulang si Rose noon, habang 20 taong gulang naman si Fred. Sinundan ni Fred si Rose sa cafe kung saan ito nagtatrabaho bilang waitress. Taglay lang ang lakas ng loob, nakagawa ng paraan si Fred para makilala ang babae na pupusuan. Hindi nagtagal, naging magkasintahan ng dalawa at pinagbuntis ni Rose ang panganay nilang anak na si Heather. Fast forward ng 20 taon, 7 taon nang nawawala si Heather. At dahil na rin sa iba pang mga aligasyon, ipinadala si Detective Superintendent John Bennett sa 25 Cromwell Street, ang tahanan ng mga West, para mag-imbestiga. It was some form of a family joke that Heather was under the patio at Cromwell Street. This being mentioned mostly by Fred and Rose West to their children when they'd done something wrong, hadn't eaten their food or refused to go to bed or been naughty in some way. Nang galugarin ng mga polis ang patio sa hardin, isang bagay ang nakaagaw pansin. Ito ay isang piraso ng buto. Pinatingnan agad nila ito sa forensic pathologist na si Bernard Knight. And it was obvious that, 2 seconds it was a human thigh bone, and female and young. Fred had broken the sewer pipe at some stage in his digging. So I was digging through a mixture of Gloucester clay and of course the sewage. So it was a sort of black, sticky mess. But then when I went into this hole, or at least I think there's a police officer down there, and he handed up some bits. And I looked at these, I remember looking, I think, Inspector Bennett, and saying, well, either she's got 3 legs or you got more than one. Nang tanungin si Fred, nabigla ang mga pulis ng umaming itong hindi lang si Heather kundi 2 pang babae ang nakabaon sa hardin ng bahay. Ang isa ay si Shirley Robinson. Ang kanyang kalaguyo na nooy pinagbubuntis ang kanilang anak. Ang isa pang nakalibing ay ang kaibigan ni Robinson. Marami pang kailangang malaman ng mga investigador, pero magulo ang mga naging pahayag ni West. But all the time, whenever he returned to making his admissions, he would reinforce that his wife knew nothing of these crimes at all, that they were purely down to him. Pero sino ang ikatlong biktima? Sabi ni Fred, kaibigan ng kanyang kalaguyo na Shirley Robinson, ang pangalawang biktimang natagpuan sa Cromwell Street. It was obvious it was going to be hard to identify these bodies because the bones themselves never give you any clue as to who the person is, not the bones. Usually it's the face, the skull and the teeth. And of course that's the province of Professor Whittaker. There is more information in your teeth about you and your lifestyle and your age and possibly even how you died than there is in most other parts of your body, especially if the body is decomposed and the soft tissues are gone and the teeth are still there. Para matulungan ng mga pulis sa investigasyon, kinailangan ni Whittaker ng litrato ng mga biktima.
Pero paano makakapagbigay ng litrato ang mga pulis kung ni pangalan ng biktima ay hindi nila alam? Inungkat ng mga otoridad ang listahan ng mga nawawalang tao at lumutang ang iba't ibang pangalan. Winter 1968, nawala ang waitress na si Mary Bastholm habang naghihintay ng masasakyan sa bus stop ng Gloucester. Makalipas ang 5 taon, nawala ang estudyanteng si Lucy Partington sa bus stop na syudad ng Cheltenham. 9 na milya lang ang layo mula sa Gloucester. Ang isa kaya sa kanila, ang ikatlong biktima na nakabaon sa bahay sa Cromwell Street? O pareho ba silang naroroon? Ipinadala ang forensic psychologist si Paul Britton para alamin ang sagot sa nagbabagang tanong. Nasaan na ba ang iba pang mga biktima? The time between those 3 marks was going to be filled with other sorts of murder, other sorts of killing. A man will appear in court this morning following the discovery of 3 bodies in his back garden. 52-year-old Fred West from Gloucester is accused of murdering the women, including his 16-year-old daughter Heather, who disappeared in 1987. I listened to the news and I just went straight back to 1972, and I was there again, and I remembered those words, you know, bury me under the paving stones. There was hundreds of girls, and I thought paving stones, patio, same thing. Si Carolyn Roberts ang yaya ni Heather West nung nabubuhay pa ito. Kilala niya ng lubusan ang mga West, kaya agad siyang nagtungo sa mga pulis at nagbigay ng salaysay. Isa pang tawag ang natanggap ng mga pulis. Ito ay galing sa kaibigan ng mga magulang ni Linda Goff na nawala noong 1973. Napag-alamang huling tumira si Goff sa bahay ng mga West sa Cromwell Street. Nang puntahan ni Mrs. Goff ang bahay ng mga West para hanapin si Linda, nakita niyang suot-suot ni Rose ang damit ng kanyang anak. Isa nga kaya si Linda Goff sa mga kawawang biktima. May kinalaman kaya si Rose sa mga nagaganap na krimen? Sinabi raw ng mag-asawang West na umalis na si Linda sa kanila at naiwan na lang ang ilang mga gamit. Naniwala si Mrs. Goff sa mag-asawa. Pero dumaan ang maraming taon, hindi pa rin bumabalik si Linda. Nakilala ni Carolyn Roberts ang mag-asawang West 6 na buwan bago dumating si Linda Goff sa Cromwell Street. This one night I was hitchhiking back from Tewkesbury on my own, and this car pulled up with 2 people in, and this was Fred and Rose West. As we went on our way back towards Cinderford, we got talking and they seemed really friendly, and that's when I found out they just got married and that they had 3 little girls. And they were talking to me and asking me about what I was doing and that, and I said that I tried to avoid being at home as much as possible because my stepdad kind of just didn't get on. And with that, they both at the same time just turned around and said, "Hey, would you like to come and work with us, looking after our children?" Habang inaalaga ni Roberts ang mga anak ng mag-asawa, marami itong napapansing kakaiba sa tahanan ng mga West. One of the strange things was that they had a lot of visitors, mainly men, coming to the house. And I used to look after the children while Rose was with these men. And I'm sure she must have told me she was a masser, which I believed at that time. Hindi makatiis dahil sa kanyang mga nakikita. Paalis na sana si Roberts, pero may ibang plano pala si Fred at Rose para sa kanya. Dito tayo sa Camp Bagong Diwa, kasama natin ang mga gigiting ng mga lalaki at ang mga aw-aw ng Explosive Ordnance Disposal Canine Center ng PNP. Ano po yung mga medyo high profile kaso na amoy na itong mga kaso natin? Tulad nung nangyari sa Marlica last year, nahuli yung suspect doon. Kali nag-responde kami rin doon. Ano po yung naamoy nila, sir? Explosives. IEDs. Ito bang si Hershey nakakaamoy ng bangkay?
Hindi po kasi yung specialization lang nila sa explosive. Explosives. Pero ito, tingin ko, para matagpuan ng mga investigador si Fred, dapat kinakailangan nila ng mga asong nakakaamoy ng bangkay. Lingid sa kaalam nila, 1 dosena na palang bangkay ang nakatago sa bahay ni Fred West sa 25 Cromwell Street. Pinagpatuloy ng mga pulis ang paghuhukay sa hardin ng bahay ng mga West sa 25 Cromwell Street, Gloucester, England, kung saan 3 bangkay na ang natatagpuan. Sabi ng psychologist si Paul Brittany, ang loob mismo ng bahay ang susi sa mga krimen. Ang silid na ginagamit ni Rose para sa prostitusyon ay kinabitan ng listening at recording devices upang mapainggan at mapanood ni Fred ang mga nangyayari dito. Pero ang pinakamahalaga, sabi ni Britton, ay ang basement. This part of the house was quite self-contained. People could go about whatever they did there, being reasonably sure that they weren't going to be disturbed. If you came in through the back way, you'd have to come in through kitchens and a bathroom area, and to get to where we are now is quite an intricate little route. So you're not going to be disturbed. There are no external windows, the brickwork is quite thick. You are in the lower part of the foundation of the house. So that, if you like, is the... It serves a joint function. It's the ultimate pleasure room, but it's also the working room. It's the room where these dreadful things are done. Sinabihan ni Britton ng mga pulis na maghanap ng mga biktima sa loob ng bahay. Paul Britton had said that West was a predatory sexual psychopath, and he had said quite clearly that there was a possibility of there being more victims. Sinabihan si Fred West ng mga pulis na simula na ang paghahanap ng mga biktima sa loob ng kanyang bahay. Just after 5:30 that afternoon, I received a phone call from the cell block to say that Howard Ogden, the solicitor who was representing West, had asked to see me urgently. When he arrived, he appeared quite pale, and I remember he asked me if I'd like to sit down. I wish to admit to a further approx 9 killings. It was something that just seemed to be beyond belief. 9 killings. Completely unexpected, out of the blue. Expressly, Charmaine, Rena, beyond my personal experience, Linda Goff, and I suspect that of many other police officers. and others to be identified. I even questioned whether, personally, I was capable of handling this. Tinaguri ang anghel ng Cromwell Street si Hilary Allison ang naging boses ng mga pulis sa kaso. At dahil sa lumalaki interes ng media sa iba't ibang panig ng daigdig, hindi ito naging madali para sa kanya. We had a number of calls from reporters all over the country, national and local, saying, well, we've now heard it's going to be 32 bodies, it's going to be 69 bodies. We've heard that Fred West has fathered 32 children. All sorts of things were being put to us. Now, of course, all we could say at that stage was, look, this is pure speculation. No one has mentioned those figures. As soon as we get any information, we'll give it to you. But we certainly can't get into the business of speculating. 12 umunong napatay ni Fred West. Pero 3 pa lamang sa mga ito ang napapangalanan. Si Heather West, panganay na anak ni Fred at Rose, si Shirley Robinson, ang kalaguyo raw ni Fred, at si Alison Chambers, ang isa pang bangkay na natagpuan. I wish to admit, Bukod sa mga ito, inamin ni Fred ang siyam pang pagpatay, kabilang ang una niyang asawa na si Rena Costello at anak nitong si Charmaine West. Pero nasa na yung mga labi nila Linda Goff at Lucy Partington? Nakabaon ba sila sa basement o nakatago sa mga dingding ng 25 Cromwell Street? Napag-alaman na hindi lang sa loob ng kanyang tahanan nagaganap ang lahat ng krimen. Inamin ni Fred na nasa ibang lugar ang iba pang mga bangkay. Tinuro niya ang Much Marcle, 16 na milya ang layo,
isang maliit na komunidad kung saan siya lumaki. We were very fortunate within 4 days of starting excavations here, we did recover human remains. And those were subsequently identified as being of Rena Costello, Fred's first wife. Now, she hadn't been seen since 1971, so the body had been in the ground for more than 20 years. Isang bagay ang hindi agad natuklasan noon ng mga pulis. Sa di kalayuan, nakabaon din ang katawan ni Anne McFall, kaibigan ni Rena Costello. Pinaniniwala ang pinagbuntis din noon ni Anne ang magiging anak nila ni Fred bago ito pinatay. Samantala sa loob ng bahay sa mga west sa Cromwell Street, unti-unti na nagkakaroon ng linaw ang investigasyon. Ginalugad ang bawat sulok at tinuklap ang bawat dingding ng bahay. 5 pang mga bangkay ang natagpuan sa basement. Sa loob ng banyo natagpuan ang nakabaon ng katawan ni Linda Goff. Sa wakas, natagpuan na rin ang lahat ng bangkay sa 25 Cromwell Street. At kailangan ng mga pulis na kilalanin ang lahat ng mga ito mula sa kanilang mga labi. Ang responsibilidad na ito ay nasa kamay na lamang ng isang eksperto. Kasalukuyang pinag-aaralan noon ni Professor Whittaker ang isang bungo na natagpuan sa basement. This girl must have had some damage to her 2 front teeth. They had crowns on them. These crowns were temporary crowns. Now, to a dentist, this means she had an accident, probably. She had the work done to make new crowns. She had temporary ones put on, and she died and was unable to go back for that fitting. Ang pahayag ni Professor Whittaker ang nakapagpaalala sa isang pulis ng isang hockey game ilang taon na ang nakakaraan, kung saan isa sa mga babaeng player ang tinamaan ng bola at nawalan ng 2 front teeth. Naisip niya na maaari ang biktima at ang player ay iisa. Ang hockey player ay si Lucy Partington. Makalipas ang 20 taon paghahanap, mabibigyan na rin ng katahimikan ni Marian ang kanyang kapatid. I just walked forward and took the lid off, and there it was, and there was something about the shape of it that was just immediately I knew that it was Lucy's skull. Nasa Camp Bagong Diwa pa rin tayo, tol. Kasama natin si Doc Siang Espiritu. Doc Siang, matanong ako, Doc. Bakit wala na akong masyado nakita mga German Shepherds ngayon sa mga canine? Parang usong-uso dati. Labrador eh. Ngayon po, yung ginagamit po kasi usually sa mga matataong lugar, sa hotel, sa mga malls, churches, dapat po mas cute. Mas sila sa aso, hindi takot yung mga tao sa kanila. Mas hyperactive po kasi ang German Shepherd compared sa mga Belgian Shepherd. At saka po, mas prone po sila sa mga heat dysplasia ng mga sakit. Ganon. Parang lolo ko. Dok, alam ko na walang dito sa kennel natin, walang asong trained na umumay ng bangkay, no? Pero, yun ang kailangan kasi sa kasong to. Kasi sa isa pang bahay malapit sa Cromwell Street, matatagpuan ang isa na namang bangkay na magdidiin kay Rose. Lupet, no? Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ng Inglaterra ang mga bangkay na natagpuan sa 25 Cromwell Street, tahanan ng mag-asawang si Fred at Rose West. Si Carolyn Roberts ang naging tagapag-alaga ng mga anak na mag-asawang West noong 1972. I'd been away from the West's house for about a month. And then on December the 6th, I was hitchhiking back from Tewkesbury again, in exactly the same spot that they'd picked me up 5 weeks earlier. When they pulled up, they were both sat in the front, and Rose opened the window, the passenger side, and was all smiling. And then she said, "Oh, Carol, I'm so glad to see you. I'm really sorry about what happened." And then Fred leaned across, and he was all smiling, saying, "I'm really sorry, Carol. I didn't mean to upset you like that. I was only joking." And then they were like talking and saying, "Oh, the kids really missed you, and we really missed you." And I kind of felt like, even though I didn't want to get in the car, I kind of felt like they were being so nice that I had to. Come on. Okay, thanks. Can you sit in the back, Fred? Have a chat with Carolyn. About 2 miles into that journey,
Fred looked at me in the rearview mirror and asked me if I'd had sex, and I just had this feeling come up in my stomach and felt sick, and I thought, oh, here we go again. Check and see. Check and see if she's had sex. And with that, she grabbed my crutch. Fred pulled up on the grass verge and turned around in his seat and just kept punching me across the side of the head. And I was knocked out. Hindi nag-iisa si Carolyn. Marami pang biktima ng mag-asawang West ang nagdaan sa katulad na karanasan bago pinatay. Noong 1972, si Carolyn Roberts ay ginahasa, ginulong at muntik ng patayin ng Fred at Rosemary West. Hindi lang tinuloy ang pagpatay ng mga kong hindi magsusumbong. Pero na magkaroon ng pagkakataon, tumakas siya at agad nagsumbong sa mga pulis. Traumatized pa rin sa mga pangyayari. Hindi nakayanan ni Carolyn Roberts ang isang rape trial. Dahil dito, naharap na lamang ang mag-asawa sa kasong indecent assault. Nakalaya sila sa multang 100 pounds. I think the most shocking... Ang istorya ni Carolyn Roberts ang nagpatibay sa hinala ng mga pulis na magkasabwat nga talaga ang mag-asawa sa bawat krimen. She's a perfect mother. Patuloy sa pag-iimbento ng kwento si Fred para protektahan si Rose. Pero inaresto rin ng asawa at kinasuhan ng 9 counts of murder tulad ni Fred. Sa korte, nagkasama muli ang mag-asawa. On each occasion, she snubbed him, looked away from him, didn't accept his attempt at touching her or advances. And this clearly quite perturbed him. Dahil hindi pinansin ng asawa, buong kabigo ang bumalik sa selda si Fred at gumawa ng sulat para kay Rose. Well, Rose, it's your birthday. And you'll be 41. It's still beautiful. Still lovely. On New Year's Day, around 1 o'clock, We'll always be in love. The most wonderful thing in the world was when I met you. West, using parts cut from prison blanket and making a very neat, snake-like rolled rope, which he very neatly blanket stitched. I haven't got you a present. All I have is my life. And Rosemary began to repudiate him, and so he killed himself. Sa pagkawala ni Fred, tila maabsuelto pa si Rose sa mga kaso. Pero hindi pa rin naubusan ng mga bangkay na nahukay. Sa 25 Midland Road, 4 na milya lang ang layo mula sa 25 Cromwell Street, natagpuan ang labi ng isang batang babae sa ilalim ng sahig ng kusina. Ang 8 taong gulang na bata ay si Charmaine West. Anak ni Rina Costello, unang asawa at isa sa mga naging biktima ni Fred. Huling nakita si Charmaine noong 1971. Noong panahong yon, kasalukuyang nakakulong si Fred dahil sa isang kaso at naiwan ang bata sa kalinga ni Rose. Pero may isang problema. Walang mahanap na litrato ni Charmaine na nagpapakita ng kanyang ipin. Kung wala ang litrato, hindi matatrace si Professor Whittaker ang araw ng kanyang pagkamatay. At kung hindi ito malalaman, hindi mapapanagutan ni Rose ang krimen. Kailangan nilang mapatunayan na napatay ni Rose si Charmaine habang nakakulong noon si Fred. Pero sadyang sineswerte si Professor Whittaker. Isang araw, isang fax message na para sana sa mga abogado ni Rose ang hindi sinasadyang naipadala sa kanya. Agad na natunto ng mga pulis ang photographer na may record pa ng eksaktong petsa kung kailan niya kinuha ng litrato si Charmaine. Ito lamang ang pagkakataong hinihintay ng mga otoridad. Ngayong meron na siyang reference point, malalaman ni Professor Whittaker ang eksaktong sukat ng ngipin ni Charmaine mula sa araw na kinuha ng litrato hanggang sa kung kailan ito muling tumubo. Naibigay sa wakas ng Professor ang araw ng pagkamatay ni Charmaine. At sa araw na ito ay kasalukuyang nasa bilangguan si Fred. Ang ibig sabihin, si Rose ang pumatay sa bata. Ang pinagsamang salaysay ni Carolyn Roberts at resulta ng tests mula sa larawang nakuha ni Professor Whittaker ang naging matitibay na ebidensya para muling magdesisyon ang husgado. Hinatulang guilty si Rose sa kasong 10 counts of murder.
The trial judge, in sentence her, said she should never be released. She is always, from that time and continues to do so, maintain her innocence. Magkasamang pinahirapan, pinaslang at inilibing na Fred at Rosemary West ang kanilang mga biktima. Tuluyan ng ginaba ang House of Horrors sa 25 Cromwell Street. Naniniwala ang mga otoridad na marami pang mga biktima ang hindi pa natatagpuan hanggang sa ngayon. Ito ang sweet ni Fred, pare. Bago siya mamatay, inako niyang lahat na kasalanan, pero lumalabas din na halos lahat na pamamaslang ay kasabwat niya yung asawa niya. Kaya nahatulan si Rose ng ilang bilang ng habang buhay na pagkabilanggo. At hindi naman nakakapagtaka yun kasi maging sa atin, cheerfully no, maging sa atin, nagtatakipan din ng sala ang mga mag-asawa. Ang mga mag-asawa, tulad na lang sa salang Pandarambong. Yun nga lang, sa atin, parang wala pa yata nakukulong. Ako po si Lord De Vera. Ako po si Luigi. Lupit, no? Kung meron kayong malulupit na videos, maaari nang ipadala sa aming website. Ito po, naka-flash sa screen. Ganon din sa inyong mga comments, suggestions, messages, at pati mga love notes para kay Jun sa Bayton. At pwede nyo pala kami subaybayan sa Facebook, Twitter, at YouTube. Lupit, no? I love you!